Po tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. No? Ngayon pong ikatlong linggo sa Adyento at unang araw po ng ating simbang gabi, magandang tanungin natin ang ating mga sarili sa dalawang katanungan. No? Yung unang katanungan ay, ano ba ang nagpapasaya sa atin? At yung pangalawang katanungan ay, saan ba nagmumula yung ating kagalakan? Ano ang nagpapasaya sa atin? Saan nagmumula ang ating kagalakan? Saya, galak. Siguro minsan iniisip natin, Father, pareho lang naman yan. Saya at galak. Happiness and joy. Kaya madalas pinagpapalit po natin ang dalawang bagay na yaan. Pero mga kapatid, ang sabi nila, yung saya ay pabago-bago. Kasi yaan ay depende lamang sa ating pakiramdam at karanasan. Kapag meron kang bagong gamit, masaya ka. Kapag masarap ang iyong pagkain, masaya ka. Kapag mayroong promotion, halimbawa sa trabaho, masaya tayo. Kapag maayos at maganda yung ating tahanan, masaya tayo. Kaya yung saya daw, yung happiness, ay fleeting. Ito ay nawawala rin agad-agad. At ito ay nakadepende sa ating pakiramdam. Minsan masaya, minsan malungkot, pabago-bago. Pero yung kagalakan daw, yung joy, ay mas malalim. No? Bakit? Kasi yung joy, ang sabi nila, nakabase yan saan? Contentment and satisfaction. Hindi lang yan ano yung iyong karanasan, kung hindi ano yung katayuan mismo ng iyong kalooban. Kasi kahit wala kang bagong gamit, kahit hindi napakarangyan ng iyong pagkain, kahit hindi mamahalin ang iyong tahanan o ang iyong kasuotan, pwedeng ang isang tao ay magkaroon ng galak sa kanyang puso na hindi pwedeng kunin ni numan. Kaya nga magandang ating tignan, saan ba nagmumula yung ating saya? Ano ba yung dahilan para tayo ay magalak? Joy and happiness. Maganda po itong ating salmong tugunan sa araw na ito. Ang sabi natin kanina sa ating salmong tugunan, Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. No, yung salitang pong yun, papurihan. Sino daw yung ating papupurihan? Ang Diyos na kapiling ng bayan. No, kapiling ng bayan. Kasi minsan daw tayo ay naghahanap ng kasiyahan sa iba't ibang mga lugar na umaasa tayo, yun ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Pero madalas, tayo ay nabibigo. Minsan tayo ay imbis na maggalak, lalo tayong nalulungkot, lalo nagiging empty yung ating buhay. Pero ang sinasabi ng ating salmo ngayon ay, Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Yan po ang Emmanuel. Sapagkat ang Emmanuel, ibig sabihin, ang Diyos ay kapiling natin. No? Hindi lang yan sa araw ng Pasko. Kung hindi araw-araw, ano man yung ating karanasan, hindi nagbabago. Ang Diyos laging kapiling natin. May sakit man tayo o wala, malusog man tayo o hindi, may pera man, may bonus man o wala, buo man yung pamilya o hindi, ang Diyos ay talagang kapiling natin. At yan ang hindi nagbabago sa ating buhay. No, pero magandang ating din pong tingnan yung ating mga pagbasa. Sapagkat sinasabi po ng ating mga pagbasa, bakit ba nasa Panginoon yung ating galak? Yung pong ating unang pagbasa ay mula kay Propeta Sophonias. No? Ano ang sabi ng ating unang pagbasa? Ang sabi doon, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Oh, maganda po yung part na yun. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Oh, siguro magandang ating tignan, minsan mahirap tayong magalak kapag yung ating kapwa ay natutuwa. No, minsan sinasabi natin,
I am happy for you. Pero ang totoo ay naiinggit tayo. Pero yung Panginoon, kapag siya ay tumingin sa atin, siya ay nagagalak. Bakit? Kasi siya ay nakikihati sa ating kagalakan. Pero ang sabi sa ating unang pagbasa ay ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nagpapabago sa atin. Sapagkat yung tunay pong galak ay yung maramdaman mo na mayroong nagmamahal sa iyo sa likuran ng iyong kahinaan bilang mga tao. Pero hindi tayo nananatili sa ating kahinaan lamang, no? Kundi binabago tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Naalala ko dati nung kami po'y nag-aaral pa sa loob ng seminaryo, no, ang sabi ng aming formator, kapag talagang ating naramdaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos, tayo mismo ang mahihiya na hindi magbago. Totoo yun, di ba? Tayo mismo ang mahihiya na hindi magbago. Bakit? Kasi bakit mo gagawa ng masama ang tapat sa iyo? Bakit mo lalayuan ang nagmamahal sa iyo? Bakit hindi mo susuklian ng pag-ibig ang totoong umiibig sa iyo? Ganun daw ang Panginoon. Once na talagang maramdaman natin na yung Panginoon totoo, yung kanyang pag-ibig sa atin, yun ang nagpapabago sa atin. At yun din ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Siguro magandang ating pong mag-isipan yung bagay na yan. Minsan iniisip natin yung true love ay nasa magandang itsura. Yung true love ay nasa taong mayaman. Yung true love ay yung pwedeng mag-angat sa atin sa kahirapan, hindi. Ang sinasabi ng ating unang pagbasa, ang true love ay yung talagang nagmamahal sa atin sa likuran ng ating kahinaan bilang mga tao, pero sa isang banda, ayaw tayong pabayaan sa ganoong katayuan. Kaya tayo ay inaanyayahan na makapagbago ng buhay. Yun po yung unang ating tignan. Joy only comes when we experience that we are loved, truly loved, and that love also changes us. Pero pangalawa mga kabatid, sa ating second reading, magandang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ay, di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ang sabi diyan ni San Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. No? Sapagkat may mga pagkakataon, agad-agad tayo nababalisa. Kapag mayroong sinabi na hindi maganda sa atin yung ating kapwa, kapag tayo ay napagsalitaan ng hindi maganda o nilayuan ng ating pamilya o ng ating mga kaibigan, tayo ay nababagabag. No? Pero ang sabi diyan ni San Pablo ay, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi natin kanina, yung joy comes from satisfaction and contentment. Yung anuman yung ating karanasan, pwede mong ipagpasa Diyos yan. Anuman yung ating karanasan, pwede mong ipagpasalamat sa ating Panginoon yan. Kaya nga ang sabi sa huling bahagi ng ating ikalawang pagbasa, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. No? Yun daw ang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. Yung di malirip na kapayapaan ng Diyos. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin. We can only have joy if we know that God listens to us. Ano ba yung mga pagkabagabag na meron tayo sa ating buhay? Ilahad natin sa Diyos. Maaaring hindi mo agad kayang baguhin yan. Maaaring hindi ka agad gagaling ang iyong mga mahal sa buhay. Maaaring hindi agad-agad mayroong solusyon sa ating mga ipinapanalangin. Pero ang sabi ni San Pablo diyan, ihayag ang lahat-lahat sa Panginoon at hayaan natin na ang magbantay sa ating puso at sa ating isipan ay yung di malirip na kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Alam po niyo, meron akong nabasa sa isang libro nung isang araw. No? Ang sabi doon, living with anxiety is like being followed by a voice. It knows all your insecurities and uses them against you.
It gets to the point when it is the loudest voice in the room, the only one that you could hear. No, madalas daw, yung ating insecurity, alam niya yung ating kahinaan. At parang tinig daw yan na laging bumubulong sa atin. At madalas, yun lang ang naririnig natin. Mga kapatid, ang simbang gabi ay paalaala sa atin na ang tinig ng Panginoon ay tinig ng pag-ibig. Pero yung kanyang tinig ang nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan din sa atin. At yon ang paniwalaan natin. No, kasi sa ating karanasan, isang tinig lamang na pangit mula sa ating kapwa, sira na yung ating araw. Parang wala na yung ating pag-asa. Wala na rin tayong gana at wala na rin tayong saya. Kahit hindi naman tayo ganoon kakilala ng ibang tao. Pero yung Diyos na talagang nakakakilala sa atin ay hindi lamang nakikinig sa atin, kung hindi nag-iingat sa atin. Yan ang pangalawang ating tignan. Ano ba yung ating mga pagkabagabag? Ilahad yan sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon ang magbigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan. Ang mahalaga, ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero pangatlo po at panghuli, yung ating ebanghelyo. Sa ating pong ebanghelyo, pansinin po natin, yung mga tao lumapit kay San Juan Bautista. Sapagkat nung isang linggo ang sabi ni Juan, tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Ihanda ang landas ng ating manunubos. Kaya ang tanong ng mga tao ay, ano po yung dapat naming gawin? No, maganda po yun. Concretely, ano po ang dapat naming gawin? Paano naming maihahanda ang daraanan ng manunubos? Paano magiging tuwid ang aming mga buhay? Ano ang sabi ni Juan? Kung kayo ay merong 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Nagtanong pati ang mga kolektor ng buwis. Ano ang sagot ni Juan? Ang sagot niya ay, huwag kayong sumingil ng hindi ng higit sa dapat singilin. Nagtanong din ang mga kawal. Ang sabi sa kanya, ano naman po ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagkabaratang ng di totoo, masiyahan kayo sa inyong sahod. Very direct to the point. At kung ano yung kanilang katayuan sa buhay, yun ang kailangan nilang ituwid at ayusin. Magandang paalaala yan sa atin. Gusto nating magkaroon ng kagalakan, pues isipin natin, hindi yung makukuha natin mula sa ating kapwa. Kung hindi ano yung ating maibabahagi, paano tayo makapaglilingkod sa iba. Gusto natin ng kagalakan, pues mamuhay tayo ng tuwid. Kasi aanhin natin ang maraming kayamanan kung yung kayamanan naman yun ay galing sa masama. Aanhin natin ang malakas at malaking kapangyarihan kung yung kapangyarihan naman yun ay ginagamit ng hindi tama. Aanhin natin ang kasikatan kung yung kasikatan yun ginagamit natin para sirain ang buhay ng ating kapwa. Ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Gusto mo ng kagalakan, mamuhay ka ng tuwid at ng tama. Napakasimple. Kasi minsan tayo din ang nagiging dahilan bakit nawawalan tayo ng kapayapaan at ng kagalakan. Alam po niyo, may isa ko nabasa kagabi sa internet na tingin ko tamang-tama po sa ating ebanghelyo at mga pagbasa ngayon. Ang sabi doon, the things that truly bring us joy are rarely things. The things that truly bring us joy are rarely things. Mga kapatid, magkaiba yung saya at galak. Yung saya, pabago-bago. Yung saya, minsan, agad-agad nawawala. Pero yung galak, pangmatagalan. Kasi yun ay ating lamang nakukuha kapag batid natin na merong Panginoon, hindi lamang kapiling natin, kung hindi nagmamahal, nag-iingat, at nagbibigay ng gantimpala sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, things and food can make us happy, but only relationships can give us joy. Pwede tayong masayahan sa pagkain at sa gamit, pero ang kagalakan ay nasa ating maayos na ugnayan sa Diyos at sa bawat isa. Sana wag nating pagbaliktarin ang dalawang bagay na iyon. Huwag tayong magkaroon ng relasyon
sa mga bagay at pagkain. Kasi yan ay ating hindi magiging dahilan ng tunay na kagalakan natin. Things and food can make us happy, but only relationship can give us joy. Amen.